Samahan na natin si Profi para sa another niyog recipe na perfect sa hapag ng pamilyang Pilipino. Hatid pa rin po yan ng Philippine Coconut Authority. Profi? Rise and shine, Pilipinas! Ngayong araw, panibagong putahe ang sasalang sa ating kusina na magdadala ng sarap, saya at kilig sa ating mga labi at tiyan. Pero syempre, sa bawat kusina nating mga Filipino, may isang sangkap na hindi pwedeng mawala. Mapaulam man yan o panghimagas. Laging present at laging bida ang niyog o coconut. Perfect rin yan sa iluluto natin ngayon na classic spicy and creamy Bicol Express. Kaya, tara and let's spice things up and bring the heat to our taste buds. Dito sa Bayan Niyugan. Halina at tanawin ang puno ng buhay, matayo na At para tulungan tayo magluto ng pamosong Filipino dish na Bicol Express ay kasama natin this morning si Chef Jello Salva ng Century Pacific Food Incorporated at ang Department Manager ng Corporate Planning Service ng Philippine Coconut Authority na si Ms. Odessa Pagkaol. Welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. We already have the ingredients. Ano ang first step natin? We can now put all the aromatics. So, Ayan. syempre, we need to put all our meat. Chef Jello, alam natin na ilan sa Filipino dishes ay hindi pwede mawala ang gata. Pero what's something special with Coco Mama, di ba? Tinatawag itong sarap ng unang piga. Yes. So, tama ka dyan, Fifi, kasi ang Coco Mama ay gawa sa purong gata ng niyog. Oh. Kaya sarap sa unang piga. Ayan. Ang kagandahan sa Coco Mama, sila nang nagkayod, nagpiga, at nag-pack nito para sa atin. Ayan. Kaya gatang-gata talaga. Siyempre, meron tayong sinasabi pa nagluluto tayong Bicol Express, nagmamantika, naglalatik pagdating sa gata. So, paano ito makikita sa ating mga niluluto gamit ang Coco Mama? Yan. Actually, pag nakakita tayo ng nagmamantika kasi, yan ang sinyales na totoo ang gata or niyog na ginamit. Okay. So, ang nagmamantika, ang ibig sabihin lang nun, yan lang yung pinalalabas mo yung natural oil ng isang gata ng niyog. Pero ang paglalatik naman or naglalatik, ang ibig sabihin naman nito, ito yung paggawa ng proseso ng toppings ng kakanin, yung latik, di ba? Okay. So, ang kagandahan doon, ang Coco Mama, kaya niyang mag-produce ng latik na kagaya ng isang fresh gata. Ayun. Yan. So, dahil golden brown ng ating baboy, pwede na natin ilagay ang ating water para tuluyang palambutin natin ang ating mga meat. At, syempre, let it simmer for about 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes. Pag-usapan natin yung pinanggalingan mismo ng gata, which is ang coconut. Ano po ba ang mandato tungkulin ng Philippine Coconut Authority, Ms. Odessa? Ang mandato ng Philippine Coconut Authority na itinakda ng Estado ay ang itaguyod ang mabilis at pinagsamang pag-unlad at paglago ng coconut and other palm oil industries at tiyakin ng ating mga magsasaka ng niyog ay maging direktang kalahok at beneficiary sa industriya ng pagniniyog. Ay, maganda yan, ha? Diba? Para mas mapalakas pa yung industriya ng coconut, no? Paano natin sinisiguro at ng PCA, of course, na talagang dekalidad at ligtas sa mga niyog na ginagamit sa mga produkto gaya nitong Coco Mama? Meron po tayong mga good manufacturing practices kung saan tinitiyak ng PCA na ang mga planta ng niyog ay sumusunod sa malinis at ligtas na pamantayan ng produksyon. Nakikipagtulungan din ang PCA sa Department of Trade and Industry at sa Bureau of Agriculture and Fisheries Standards upang tiyakin na ang niyog at coconut products, kagaya na lamang ng Coco Mama, ay sumusunod sa itinalagang quality ng Philippine National Standards. Ayun, kaya dapat lahat sumusunod. At this point, yung Bicol Express natin, kumukulo na. Ano ba ang pagkakaiba nitong coco cream at coco milk? Okay. Ang coco cream kasi, ito yung tipong gata na puro, tapos walang halong tubig, at mataas ang fat content ng isang coco cream. Plus, ito talaga yung sasabihin mong unang piga talaga. So, gaya ng Coco Mama. So, samantalang ang coco milk,
Ito naman yung hindi talaga puro at hindi yung unang piga. Kaya may konting water ito kasi syempre nakakatulong din naman to sa mga ibang lutuin. Kasi ang kagandahan ng Coco Mama, di mo na talaga kailangan pumunta sa palengke para magpakayod, magpapiga. Dahil dito sa Coco Mama, isang 200 ml lang, katumbas na nito ang isang fresh gata. Ayun. At ang kagandahan ng isang Coco Mama pack, it's just easy open pack. And then the only thing that you need to do is dump the whole ingredient. Grabe naman yan. Yan. Balik ako kay Miss Odessa, ano po ba ang role ng fertilization sa pagpaparami at pagpapaganda ng quality ng niyog? Kasi may mga bago tayong technologies na for sure ini-introduce or ginagamit natin. Tell us more about this, ma'am. Okay, sa kasalukuyan, ang national government po natin ay nagbigay ng pondo para sa Coconut Fertilization Program. So, ang Coconut Fertilization Program po natin ay naglalayon na mapataas po ang yield ng mga coconut palms na aging or senile. So, presently, nasa 10% po yung senility rate ng ating mga coconut palms at sa pamamagitan ng Coconut Fertilization Program, pwedeng madagdagan po ng 25% yung coconut yield on the first year of application. At kung dadagdagan po pa yon ng another application on the second year, magiging 50% ang increase doon sa yield ng mga coconut palm trees na to. And sa mga succeeding years, meron pa rin tayong tinatawag na residual increase. Last month lamang po ay napirmahan na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang amendment ng Coconut Industry Development Plan at dahil dito, maro-roll out na po natin yung health and medical program na magbibigay po para sa ating mga coconut farmers ng hospitalization benefit up to 40,000 pesos. At dahil din dito, magkakaroon din po tayo ng mas marami pang mga scholars para po sa mga coconut farmer beneficiaries. Pwede rin po sila na makakuha ng minimum loan of 50,000 pesos sa Land Bank at millions of pesos naman kung yun ang kinakailangan nila sa DBP. At meron din tayong mga various trainings in coordination with TESDA para sa ating mga farmer entrepreneurs. Ayan, ang dami naman na dapat matake advantage sa ating mga coconut farmers. Okay, naglalatik na po ang ating Bicol Express. Ready na siya para sa plating. Kaya naman, Chef and Miss Odessa, it's tikiman time. Yes. Ang sarap, lasang-lasa ko yung gata. Perfect. Isa lang ang masasabi ko, yun pala yung sarap ng unang piga. Masarap talaga, Chef. Kaya sa lahat ng nanonood, subukan ninyo ang ating Bicol Express recipe na to. At para naman sa dagdag kaalaman tungkol sa ating pangunahing sangkap, alam niyo ba mga ka-RSP, na ang tubig ng buko ay likas na mayaman sa electrolytes tulad ng potassium, sodium, calcium at magnesium. At dahil dito, ito ay epektibo sa mabilis na pag-rehydrate ng katawan. Ito ay isang malusog na alternatibo sa mga commercial sports drink. Pero hindi lang yan mga ka-RSP. Dahil ang bida nating gata ngayon, walang iba kundi ang Coco Mama. Ano bang binibigay nito, Chef? Nagbibigay ito ng mamantika, Yan. paglalatik, At creaminess, di ba? at fresh feeling na no more kayod, no more piga, only fresh gata. Pero Chef, saan ba available o mabibili ng ating mga ka-RSP ang Coco Mama? Well, ang Coco Mama is available sa ating mga leading supermarkets, groceries, palengke, at kahit tindahan from Luzon, Visayas, at Mindanao. Maraming salamat sa napakabuluhang usapan at napakasarap na Thank you, pagkain. Prof. Of course, ang Corporate Planning Service Department Head, Miss Odessa Pacaol, at mula syempre sa Century Pacific Food Incorporated, Chef Jello Salva. Thank you so much. At dyan nagtatapos ang ating cooking adventure ngayong araw. Katuwang ang Philippine Coconut Authority at ang Century Pacific Food Incorporated. Sana po napusog namin kayo ng bagong kaalaman at syempre sa aming putayang hinatid namin sa inyo gamit ang gata na malalasap mo ang sarap ng
unang higa at pure gata freshness. Hanggang sa susunod na episode, dito pa rin sa Bayan Nyugan. Ang puno